mapapansin nyo, no, yung mga tandang natin dito ay nakatali sila. Sinadya natin diyang talian, no, dahil sa nung nakaraang linggo ay mayroong isang tandang dito, no, na nagkakasipon. Kaya inalis muna natin dito sa ating breeding area, tapos ginamot natin, no, doon sa kabila. Ang nangyari nung nawala na, no, yung kanyang sipon, yung magaling na yung kanyang sipon, at nang ibalik natin siya dito sa ating breeding area, ay nag-aaway-away sila, no, dahil sa territorial kasi yung mga manok, no. Napansin kasi nila, no, na mayroong isang tandang na bago. Kaya ayun, nag-away-away sila, no. At mabuti na lang, no, dahil nandito pa tayo sa farm, hindi pa tayo nakaalis, ay kinuha muna natin, no, yung ating tandang dito para hindi sila mag-away-away, para hindi sila magpatayan. Ang problema kasi dito, pag wala tayo tapos nag-aaway yung mga tandang natin, no, ay baka abutan na lang natin na patay na yung mga tandang natin. So sayang naman, no. So ang ginawa natin, para hindi na sila mag-aaway-away, ay tinalian na natin, no, yung ating mga tandang dito para sure tayo, no, na walang mangyari sa kanila na masama, hindi sila mag-away-away at hindi, no, madisgrasya yung ating mga tandang dito. Dahil yung tandang na kasi natin dito, no, ay 7 piraso lang sila. Tapos pag makunan pa ito ay ma-short na tayo, no, sa tandang natin. So ngayon, no, ay tinalian natin sila, no, para maiwasan natin, no, na mag-away-away itong mga tandang natin. Kung napansin nyo rin, no, yung tahod ng ating mga tandang dito ay medyo matulis na, no, kasi mahigit 1 taon na ang mga tandang na ito. Kaya yung kanilang mga tahod ay medyo matulis na. So pag ganito, no, matulis na masyado yung tahod ng ating mga tandang, ay hindi rin ito mabuti, no, dahil pag kumasta ito sa mga inahin natin ay baka magkasugat pa, no, yung ating inahin. So ngayon ay puputulin natin ito para maiwasan natin, no, na masugatan yung ating mga inahin. Dahil kawawa naman, no, yung ating inahin kapag masugatan. Dahil naranasan kasi natin dati ito nung nandun pa tayo sa bahay, na yung mga tandang natin ay napakatulis, no. Ang nangyari, yung isang inahin natin ay nahiwa yung kanyang likod kasi pagkasta niya at matulis, no, yung kanyang tahod ay sasabit yun sa balat, no, ng ating inahin. Para maiwasan, no, na masaktan yung inahin natin, ay puputulin natin ito, no, itong tahod na ito, para magiging flat na ito, para hindi, no, masugatan yung ating mga inahin. Ito, no, ito yung tahod ng ating tandang dito. Kung tingnan nyo ay talagang napakatulis na, no. Pag ganito, no, ay masusugatan na yung ating inahin. So dapat lang na putulin natin ito para maiwasan natin, no, na masugatan yung ating inahin. Sa pagputol, no, ng matulis na parte ng ating tahod sa ating manok, ay gagamitan natin ito, no, ng lagari ng bakal, dahil pino, no, yung kanyang blade. Bago, no, natin putulin ay pupukin muna natin itong matulis na bahagi, no, dito sa ibabaw. Ang purpose nito, no, ay para hindi magdugo, no, yung tahod pag lagari natin. So ganito lang, pupukuhin lang natin ito. Magbilang lang tayo, no, ng 1 up to 50. Saka natin puputulin, no, yung tahod, yung matulis na bahagi. So ayan na, no, naputol na, no, yung ating tahod. So ito, maganda na ito, no, dahil hindi na matulis, no, yung kanyang tahod. So hindi na masasaktan yung ating inahin dito. Dapat lang talaga, no, na putulin natin ito para maiwasan natin, no, na masaktan yung inahin natin. Dahil pag masaktan yung inahin natin ay hihinto siya, no, sa pangingitlog. So para maiwasan natin yun ay putulin muna natin to, dahil talagang napakatulis na, no, ng tahod, no, ng ating mga manok. Ang mga inahin na ito, no, ay ito yung mga inahin na hindi pa nangingitlog nung nakaraang buwan. So asahan natin, no, na this month ay sila naman yung mangingitlog. Tapos yung mga inahanin natin na namimisa nung 1 linggo ay andun pa natin, no, inilagay sa
ibaba ng ating brooding pen at di pa natin sila binalik dito, no. Sa susunod na linggo na natin sila ibalik para mag-recover na sila, no, para pag sa sila naman yung mangingitlog sa susunod na mga buwan. So ito yung mga inahin na ito, no. Ito yung mga inaasahan natin na magbibigay na naman ng mga sisiw sa atin ngayong buwan. So sa ngayon ay meron na tayo, no, tatlong inahin doon na naglilimlim, tapos mayroon ng dalawang inahin, no, yung nagsisimula ng mangingitlog. So inaasahan natin sa mga susunod na linggo ay dadami na, no, yung mga inahin natin na nangingitlog. Since nagpaitlog na tayo ng ating mga manok ay na-supplement din tayo dito, no, ng vitamins sa kanila. Ini-interval natin, no, yung paglagay ng vitamins. Halimbawa ngayong araw ay nagbibigay tayo ng egg 1,000 at sa susunod na araw naman ay magbibigay na naman tayo, no, ng multivitamin sa kanila, yung Vitamin Pro, at pag sa susunod na araw naman ay plain lang, no, na tubig yung ibibigay natin. So pag after na naman ay magbibigay na naman tayo, no, ng egg 1,000 tapos Vitamin Pro na ulit. So yan, no, nagbibigay tayo dito ng mga vitamins para masiguro natin, no, na mataas yung fertility rate ng ating mga itlog at saka healthy, no, yung kanilang mga magiging sisiw. So sa pagparami ng manok ay ito lang, no, yung mga simpleng pamamaraan para dumami yung mga manok natin, no. Importante ay meron tayong tandang dito at yung mga inahin natin ay nakakastahan ng ating mga tandang, no, para makasiguro tayo na fertile, no, yung ating mga itlog. Sana, no, ay mas dadami pa yung mga sisiw na sa buwan na ito na makukuha natin. Last month, no, ay siguro mga more than 100 yung sisiw na nakuha natin sa paglilimlim lang. So kahit hindi tayo gumamit, no, ng incubator ay nakakuha pa rin tayo, no, ng mahigit 100 na mga sisiw.